Dahil RH direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 41 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga at ngayon dako po tayo sa ating pong pasyente. Ang pasyente po natin taga Barangay Moonwalk, Parañaque City. Siya po ay si Ate Catherine Arines. Catherine Arines, 43 years old. Siya po mismo yung ating pasyente at ating contact person. Si Ate Catherine po wala daw trabaho dahil nga po dito sa kanyang karamdaman. Pero dati po siyang isang travel agent. Ayan, 7 taon na po siyang byuda. Meron pong 2 anak, 16 and 8 years old na po. May 22, nag-heavy flow daw po at severe pain yung kanyang nararamdaman. Ano yung heavy flow? Siya ay, okay, sa kanyang monthly period. And then, pinag-bed rest po siya at kailangan pong uminom ng gamot. 3 beses po siyang naraspa simula po nung 2022 and then December 2023 and December 2025. Nasalinan po siya ng 3 bag ng dugo. Dito pong last year, November 2025 dahil po sa severe anemia. At ngayon po ay patuloy po siyang umiinom ng mga gamot. At mga kinakailangang vitamins. At minomonitor po lagi yung kanya pong flow ng kanya pong dugo. At nag-undergo po ng mga series of laboratories. Alamin natin. At nandito na si Ate Catherine Arines. Ate Catherine, magandang umaga sa iyo. Good morning. Magandang umaga po, Ma'am May. Good morning. Salamat po. Opo, wala pong anuman. Ano po ang tawag sa iyo, Kath? Kat na lang po, Ma'am May. Oo, si Ate Kath. Uy, ang bata mo pa ha. Anong diagnosis dun sa iyong pag-bleed, Ate Catherine? Ang diagnosis po ay adenomyosis at saka endometrial polyp. May polyp. Okay. So, doon sa mga nauna mong pagpapacheck up, ano ang sabi sa iyo ng doktor? Ang sabi po kasi sa akin, wala po kasi talaga siyang cure. Kailangan pong mag-undergo po ng mga series ng test. So, ang umpisa po, nagbigay po sila ng reseta, yung pills po. Meron po akong iniinom noon na pills. Kaya lang hindi po siya nag-effect. Tinubuan po ako ng endometrial polyp. So, kaya po ako niraspa. Tapos yung pangalawang beses po, instead po na pills, meron naman po yung ini-inject po monthly. Nag-undergo po kami ng injection for 1 year. Kaya lang hindi pa rin po siya nag-effect. Sinubuan po ulit ako ng endometrial polyp. Kaya po ako niraspa po ulit nung last December po. Kaya lang sa sobra po kasing heavy bleeding. Nung last time po, 3 months po na dire-diretso yung menstruation ko, hindi po siya humihinto. Doon po na-diagnose na nag-severe anemia na po ako. Kaya sinalinan po ako noong November 2025 ng 3 bag po ng dugo. Okay. Tapos ito pong last April po, nagpa-check up po ulit ako sa OB. Nag-request po ako actually Ma'am May, na kung pwede pong hysterectomy na lang kasi saan po ba? Saang hospital po yan? Sa hospital po ng Parañaque. Okay. So nag-request ka pa lang, hindi pa nagagawa? Ayaw pa po ng doktor kasi bata pa raw po ako. I-try daw po muna namin itong gamot po na pang-menopause. Okay. Pero nasa ka na ba? Nasa episode ka na ba sa edad mong 43 daw, Kath, na nasa episode ka na ng menopausal? Bata ka pa. Hindi pa daw po. 50 years old pa daw po. Okay, oo. So hindi pa, no? Pero yung cause ng bleeding mo,
dahil dun sa polyp. Dahil po dun sa natanggal na po yung endometrial polyp nung last Okay. December po na So, ibig naoperahan sabihin na ako. operahan. Okay. And then, Opo, after... kaya lang, nung nag-umpisa po kasi kami ng January ng another medicine po, yung pampamenopause. Mhm. Simula po ng January hanggang ngayon po, hindi po tumitigil yung bleeding ko. Okay. Oo. Meron namang gamot, may sinabing gamot ang doktor mo, ang gynecologist mo. Opo, ang pat ng dugo. Ang sabi niya po, kapag sobra pong lakas, meron pong buo-buo na lumalabas. Mhm. Uminom po ako ng pampaampat ng dugo 3 beses sa isang araw, good for 7 days. Oo. Ginawa ko naman po yun, naman po siya. Konti na lang po yung lumalabas ng dugo, pero dire-diretso pa rin po. So, Hindi kailangan... na po siya ganun ka-heavy. Ka-heavy, okay. So, kailangan mo talaga siguro yung continuous na regular check-up, para nang sa ganun, ma-evaluate ng doktor yung para sa mga kinakailangan mo na gamot, Ate Kath. Opo, ang gusto niya po kasing mangyari, kailangan ko po i-monitor po yung CBC ko para po maiwasan po ulit yung anemia. Mm-mm. At saka po ultrasound para rin po maiwasan rin po na magkaroon ulit ng endometrial polyp. Oo, so continuous. Pagka bumibili ka ng gamot, magkano kinakailangan mo? Limbawa sa isang buwan, may mga nagpapatuloy kang gamot, di ba? Sa isang buwan po, nasa 2,000 po yun except pa po yung laboratory and yung CBC po. Oo. Yung ultrasound po. Oo, so basta mahalaga, mainom mo, di ba, yung mga gamot mo. So, Opo. Ate Kath, yung dalawa mong anak nag-aaral pareho pa, Opo, nag-aaral po sila. Mm-mm. Ngayon po, bakasyon po sila, ma'am. Oo, nakabakasyon. At ikaw, anytime pagka okay ka na, baka kabalik ka sa pagtatrabaho mo bilang dating travel agent. Hindi mo Sa ngayon, ma'am, actually po a-apply po ako Mm-mm. bilang sa production po kung saan po yung pwede po akong makapasok na hindi po makakasagabal po yung sakit ko. Oo, sa Parañaque City, alam ko, di ba alam mo yung opisina ng Peso, Ate Kath? Opo, Oo. opo. Alam ko may mga available job dyan sa Peso. So, pwede kang lumapit. At least malapit na sa inyo, di ba? In case meron mga available Yes, job. ma'am. Nagtanong-tanong na po ako. Try mo. Pero magpagaling ka muna. Ha? Kailangan mo munang Opo. pagalingin yung iyong ngayon. Anong tawag nito? Yung pag-bleed mo pa, di ba? Meron pa. Opo, meron pa po. Pero nakita na nila yung cause, di ba? So, yun ang dapat na matigil, Opo. Sabi po kasi, kung hindi po tuloy-tuloy yung pag-inom ko ng gamot, Gamot. posible po na magkaroon ulit ng endometrial polyp. So ngayon po, yung pampamenopause po kasi na gamot, itinatry po namin ng OB-GYN ko good for 12 months. Kung maging okay po siya, idire-diretsuhin po namin yun hanggang sa mag-menopause na po talaga ako, yung totally po na yung normal po na menopause. Kasi kung halimbawa... Pero kung hindi pa rin po siya hindi pa rin po ako gumaling, hindi pa rin po effective yung gamot, baka po pumayag na po yung doktor. Ang last option na po kasi is yung hysterectomy po, yung tatanggalin na po yung matres ko para tuluyan na pong tumigil yung menstruation ko po. Ayun, oo nga. But anyway, Ate Catherine, sige, ganito ha. Total, ikaw ay lagi naman nagpapacheck up sa ospital ng Parañaque, di ba? Opo. Oo. So, nakalapit ka na rin ba sa Parañaque, sa inyong social service? Ay, hindi ma'am. Kasi nung nag-try po ako nung January, ang sabi po kasi close pa po, mag-try daw po ako ngayong April or May. Oo. Tsaka yung sa Yakap PhilHealth mo, di ba?
Yan yung pwedeng Ayun po, ma'am. tumugon. Oo. Nag-enroll Magagamit po mo. ako doon. Oo. Para magamit mo rin, ano. So anyway, Opo. sige, manawagan ka Ate Catherine sa mga maaring makatulong para dun sa continuous na paggamutan mo, makabili ka pa ng gamot. Go ahead. At meron tayong mga may mabubuting kalooban ng mga kababayan. Ayan, nakikinig ngayon, nanonood. Go ahead, Ate Cath. Maraming salamat po. Una po sa lahat, maraming salamat po dun po sa lahat ng mga tumulong po sa akin nung na-hospital po ako, yung mga kananay po, yung mga nanay po ng classmate po ng anak ko na tumulong po sa akin nung na-hospital po ako. At humihingi po ako ng konting pong tulong para po meron po akong pambili po ang tawag ko na po kasi doon maintenance po kasi kailangan ko po talaga yung gamot good for 12 months para po tumigil po yung menstruation ko, saka po yung sa laboratory ko po monthly and ultrasound. Nananawagan po ako sa mga meron pong mabubuting puso. Humingi po ako ng tulong. Maraming salamat po. Ayan mga kaibigan, si Catherine Arines, si Ate Cath na nananawagan po para baka naman tayo po'y makatugon doon sa kanya pong pambili pa ng gamot. Marami siyang gamot na kailangang mainom para sa kanyang paggaling. So pwede po kayo magpadala ng inyo pong mga blessing, no? Pagsamasamahin natin sa GCash account po ng DCRH Operation Tulong 0956-197-9471 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen. Pakilagay po pangalan Catherine Arines, no? Or Cath Arines. At mapagsama-sama natin yan, maibigay po natin sa kanya. In the meantime, Ate Cath, bigyan ka muna mula sa pondo ng Supremo Butihing Senador Lito Lapid ng 2,000 pesos, Ate Cath. Maraming salamat po, Senator Lapid. Para makabili ka ng gamot bibili ka ng gamot agad. And then dagdagan natin mula sa ating regular donor din, Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, doon sa kanilang pondo sa Operation Tulong dito, bigyan ka ng 3,000 pesos. Maraming salamat po, ma'am. So pagsamahin natin yun, Ate Cath, para makabili ka ng mga gamot mo. At dun sa mga tutulong pa sa'yo. Okay, Ate Cath? Opo, maraming salamat po, ma'am. God bless po. Oo. At makabili ka na dun sa mga kailangan mong gamot. Okay? Pagaling ka, Ate Cath, Pagaling ka. Opo, salamat po. Oo, walang anuman. Kaya mga kaibigan, again, pasalamatan natin ating mga donor, Senator Lito Lapid Sen. Thank you so much. 2,000 pesos at 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation or sa PPAF. Ayan, babalik po tayo saglit lamang. DCRH Operation Tulong. Oras po natin, meron na lamang 6 na minuto bago alas 11 ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. RH DZRH Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 3 minuto. 11:00 na ng umaga. Batiin ko lang ha, si Mami Rose Lara. Hi, Mami Rose! Love, love, love. Pakibati daw happy 50th founding anniversary sa University of Perpetual Help Las Piñas City. Pati kay Dr. Brigadier General Tony Tamayo and the Perpetual Light family. Sabi po ng Mami Rose Lara. Hi, Sen! Nakikinig ang Senator Dito Lapid at si COO. Okay. Sir Mark Lapid, good morning po. Ha? Nakamonitor daw sila dyan sa White Beach, Puerto Galera. Okay. Dun sa wastewater treatment facility dyan sa White Beach. Kasama daw si Puerto Galera Mayor Robin Hood Ilagan at si Sir Rocky Ilagan yung anak. Wow. Kaya good morning po. At sa ating pong mga nag-birthday, sige mamaya pati ulit natin. Punta muna natin ating mga report. Yung oil price hike daw po sinalubong ng kilos protesta ng mga tsuper dyan po sa Baclaran. Hingi tayo ng update mula kay RH15 Giselle Ricaport. Giselle? Kasabay ng taas presyo sa diesel at gasolina, nagkilos protesta yung ilang tsuper dito sa Baclaran sa gitna ng napakainit na panahon. Sabi ni Pisto National Coordinator Cirilo Latoreno, halos hindi naramdaman ng mga tsuper yung 3 linggong bawas presyo dahil katipin pa rin naman yung nauuwi nila sa kanilang pamilya. Talo pa rin anya sila sa mahal na diesel dahil mahigit 600 piso ang nawawalang kita sa kanila kada araw. Ayon pa kay Latoreno, wala pa rin silang napapalang diskwento sa petrolyo dahil limitado pa rin yung mga ruta na saklaw ng 10 piso kada litrong fuel subsidy program. Panawagan ng grupo, pakinggan na sana sila ng gobyerno sa pagkakataong ito at ibigay yung matagal na nilang hinihingi pensyon sa excise tax ng diesel. Kung talaga raw na may pakialam ang Pangulo sa transport sector, iparamdam niya ito sa natitira niyang mga taon sa posisyon. Sinabi pa ng Piston Coordinator na 50 mga tsuper na sa kanilang ruta yung napuwersang tumigil muna sa pamamasada. Pakinggan natin. Ipasura na yung lising mo. Tanggalin ang pagsarang ito. Tanggalin, lahat tayo magkikilatan. Para bumaba naman lahat ng presyo ng mga piliin. Ganun din ang singilan sa kuryente. Bumaba lang sa kasi magamit naman tayo lahat ng petrolyo. Kaya yung panawagan namin, dapat sumunod ang Pangulong Marcos. 2 taon na nga lang siya sa pamuno. Dapat ayusin naman yung pamuno. Yung huling 2 taon niya, dapat iservisyon na niya sa taong bayan. Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle Ricaport. Samantala, yun daw po mga charges sa kuryente na pangsuporta sa renewable energy, pinasususpindi po sa Energy Regulatory Commission. Ang detalye ibabalita sa atin ni RH52 Niel Parosa. Niel? Nagaya ng petisyon sa Energy Regulatory Commission ang isang consumer advocacy group upang suspindihin ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL at Feed-in Tariff Allowance o yung FIT-OL. Ayon kay Kuryente.org, National Coordinator Bas Umali,
Dahil itong maibsan ang bigat na nararanasan ng taong bayan pagdating sa mahal na singil sa kuryente habang nasa state of national energy emergency. Paliwanag ni Umali, hindi dapat pagdiskitahan ng publiko ang lifeline rate o yung kakapiranggot na tulong sa mga poor-based beneficiaries. Sa halip, mas malaki raw ang matitipid sa bill ng mga consumer kung ang mandatory charges na napupunta sa mga korporasyon aalisin na pamahalaan. Pakinggan natin si Boss Umali. Ito po ay suporta para dun sa mga malalaking corporations eh. Tapos tinatarget po natin yung ilang sentimo na pinanggigigilan po natin yung napakaliit na sentimo na binibigay po natin sa porpoise. Bakit po hindi natin pansamantalang itigil itong binibigay natin dun sa mga malalaking kumpanya? Tumutukoy ang JAOL at FITOL sa mga mandatory charges na pantulong sa pagpapalaganap ng renewable energy. Paglilinaw ni Umali, kaisa sila sa pagsuporta sa nabanggit na sektor, pero mas napapanahon naman ng alalayan ang mga consumer ngayon habang may nararanasan krisis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Illegal na jumper connection daw sa Maynila, inirereklamo ng mga residente. Marami dyan yan. R29 Boy Gonzales, Boy G. Nagreklamo na mga ilang residente sa lungsod ng Maynila dahil sa patuloy manong illegal na pagkakabit ng jumper sa linya ng kuryente na nagdudulot ng problema sa supply ng elektrisidad. Ayon sa isang residente, hindi tuluyan nawawala ang mga illegal na koneksyon kahit nagsasagawa ng operasyon ang Meralco laban dito. Sabi ng mga residente, kapag uhuliin, pinuputol lang ang wire pero nakakabit ulit pagdating ng tanghali. Dagdapan nila na araw-araw niyang may umaakyat upang muling magkabit ng jumper sa lugar, partikular sa kanto ng Herona Street at Franco sa Tondo. Dahil dito, apektado ang mga litimong nagbabayad na kuryente. Paliwanag ng mga residente, lumalakasan nila ang konsumo nila at humihina pa ang daloy ng kuryente na nawagan ng mga residente sa Maraco na paigtingin ang monitoring at tuluyang alisin ang mga illegal na koneksyon upang maiwasan ang abala at dagdag singil sa mga consumer. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, na sa Pilipinas, na sa Pilipino. Thank you, Kuyang Boy G. Boy Gonzales. Samantala, yun daw pong Vera Files makikipagtulungan na sa CICC para sa pagtukoy sa nagkalat na fake news. Ibalita mo yan, RH5 Val Gonzales. Val? May pinalakas pa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang kampanya laban sa fake news sa pamamagitan ng pinasok na Memorandum of Agreement sa pagitan ng fact-checker na Vera Files. Nilagdaan ng CICC at ng Vera Files ang isang kasunduan upang paigtingin ang laban kontra maling impormasyon sa online space ayon kay CICC Executive Director at Undersecretary Amoy Paraiso. Sa bilis ng pagkalat ng impormasyon ngayon, kasabay na rin dito ang pagdami ng fake news na maring magdulot ng kalituhan, takot at pinsala sa publiko. Sa ilalim ng MOA, tututok ang Vera Files sa pinalawak na fact-checking habang susuportahan naman ito ng CICC upang mabilis ang pagtukoy at pagtigil sa maling balita, lalo na ngayong panahon ng nakalilitong AI at deepfakes. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Val G. Val Gonzales. Mga kaibigan, sa pamagitan po ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Susunod na po inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Sa pangalan po ng buong person ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat EP Wina Pearl Hesoro at syempre kay Ellen Jacinto, Het Del Moro, RTV. Muli ako po si May Binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon sa Public Service Hour. Oras po natin, 4 na minuto na po makalipas ang alas 11 ng umaga. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero,